Siyempre, ayaw umamin ni John Vic kanina na pinipigilan sila na sa kanilang pagpasok. Ayaw niya kasing kasuhan din siya eh. Kaya sinabi niya, nagpapalusot lamang siya na sumalubong daw siya. Pero sa kanila. inyong opinion, ano sa tingin niyo yung pinapakita sa taong bayan ng pagharang ni John Vic doon sa Senado? Ayaw po nilang matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing kanina. Kasi po, akala nila na nasa kanila na ang beat. Akala nila na valid yung kinonstitute nila na quorum kahapon at valid yung bagong Blue Ribbon nila na peke. Kaya kunwari, haharangan nila. In any case, kahit valid yung quorum kahapon, kahit valid yung Erwin Tulfo na fake na Blue Ribbon Committee, kapag gustong pumasok ang kahit na sinong member ng Senate sa kanilang opisina at may dalang mga bisita, may karapatan ka bang harangan? Wala po. So halimbawa, attorney, katulad niya si Senator Erwin Tulfo, ipapatawag niya 18 Brave Marine. Kung sakali pong hindi dumalo yun, ano pong kakaharapin ng 18 Marine? Sila ba ay makakasuhan? O ano po? Sa inquiries in aid of legislation, meron ring compulsive power yung Senate or its committee na mag-compel ng attendance. Ang question is, valid ba yung Blue Ribbon ni Erwin Tulfo? So yan ay legal question. Kapag ambiguous ang isang bagay, kung equivocal yung legal position patungkol sa isang bagay, hindi malinaw kung magkakakaso sila o hindi. Pero in any case, pag hindi ka nag-attend ng hearing ng Senate in the process of in aiding legislation, walang kaso po yun. Ang solusyon lang nila is to compel attendance, to issue warrant para pumunta ka dito sa aming lugar para tulungan nyo kami sa aming hearing. Kapag hindi ka nag-attend, wala pang kulong yun. Ngayon po, nasa sa mga 18 Marines na yun kung susundin nila yung warrant galing sa isang pekeng committee. Kung halimbawa po na valid yung Blue Ribbon Committee ni Erwin at umattend po doon si Romualdez, tapos ipinatawag naman ng Blue Ribbon Committee ni Pia Cayetano si Romualdez at hindi pumunta, ano po magiging senaryo nun? Wala pong problema kasi lumalabas po ngayon na naninindigan si Erwin at naninindigan si Senator Marcoleta na meron silang committee. Pero tandaan po ninyo, ang tanging action lamang na may consequence na nangyayari sa Senate ay kapag bumabalik sila sa plenary at gagawan nila ng batas. Karamihan naman ng in aid of legislation, puro expose lang naman yan at walang batas. But in any case, plenary, magkakaroon ng committee, and then kung ano man ang nangyari sa committee, babalik sila with a report, and then i-adapt ng plenary yung position doon sa report o kaya gagawa sila ng batas based on that report. But in any case, ang real consequence lang yan sa buhay ng taong bayan is kapag nagpasa sila ng batas, hindi required yung mga inquiries na yan, hindi required yung mga committee hearings na yan. Ang practical purpose lang ng mga committee hearings na yan ay para makapag-participate ang publiko sa pag-gather ng information at matulungan silang mag-decide at matulungan ng ating mga members ng Senate na mag-decide at gumawa ng polisiya. So, for that purpose only, in fact, kapag parallel silang gumawa ng kanilang hearing, wala silang ibang pinagsisilbihan kundi ang taong bayan. Kasi ang taong bayan ang nakikinabang dahil nabibigyan sila ng impormasyon at naiimpluwensyahan nila ang kanilang mga representatives, members of the Senate, na gumawa ng totoong mga batas para sa kanilang interes. At any rate, kahit anong paman ang result ni Erwin Tulfo Blue Ribbon Committee, anong paman ang result at nangyari doon kay Marcoleta Blue Ribbon Committee, at the end of the day, kung ano ang inadapt ng Senate operating as a valid body at nagpasa ng batas, yun po ang ia-adapt para maging batas dito sa ating bayan. Yung pagpigil po ba ni Secretary John Vic Remulla sa senador nang pumasok ay meron po bang krimen yon? Papasok po ba yun sa unjust vexation o coercion? Coercion po, isa pong klase ng coercion is kapag pinipigilan mo ang isang tao na pumasok sa isang lugar kung saan meron siyang karapatan na pumasok. O kaya pigilan mo yung isang tao na gumalaw. Libre naman siyang gumalaw sa bagay na gusto niyang gawin. Yun po ay coercion dahil fundamental po sa karapatan ng bawat Pilipino is right to liberty. Kasama po yan yung kalayaan natin ng gumalaw na libre unless ito ay illegal. Siyempre, ayaw umamin ni John Vic kanina na pinipigilan sila na sa kanilang pagpasok. Ayaw niya kasing kasuhan din siya Kaya sinabi niya, nagpapalusot lamang siya na sumalubong daw siya. Pero sa inyong opinion, ano sa tingin niyo yung pinapakita sa taong bayan ng pagharang ni John Vic doon sa Senado? Ayaw po nilang matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing kanina.
Kasi po, akala nila na nasa kanila na ang beat. Akala nila na valid yung kinonstitute nila na quorum kahapon at valid yung bagong blue ribbon nila na peke. Kaya kunwari, haharangan nila. In any case, kahit valid yung quorum kahapon, kahit valid yung Erwin Tulfo na fake na Blue Ribbon Committee, kapag gustong pumasok ang kahit na sinong member ng Senate sa kanilang opisina at may dalang mga bisita, may karapatan ka bang harangan? Wala po. So, sino pwedeng kumaso sa kanya? Ang taong bayan, kaso nga lang, ombudsman, tatay niya ba yun o kapatid? Kuya. Alright. Sa ombudsman ng kaso nun? Public official po siya, pwedeng ombudsman. Tony, naalala ko lang, kasi nagtataka lang ako, nung panahon ni PRRD, nagkagulo sa Kongreso, di ba? Alan Cayetano, then Lord Alan Velasco. May hand ba, although equal branch of government, may hand ba ang Pangulo? O pwede pa niyang masolusyonan yan? Or sabihin na, itigil niyo yan, ayusin natin to. Paano ba? Wala may power po. ba siya? Nasa konstitusyon po natin yung absolute separation ng executive at saka legislature. Bahala po ang legislature sa gusto nilang gawin. Kahit nga sabi ng Pangulo, gawin ninyo to. Pero kapag hindi nag-act yung Senate for that purpose, wala pong magagawa ang President. Ngayon, dugtungan ko yun. Dugtungan ko rin yung sinabi ni Jay kanina. Hati tayo sa gitna ngayon eh. Dalawa yung grupo. Dalawa yung lumalabas na grupo sa Senado, no? Yung isa, sabi ito yung tama. Yung isa naman, ayaw din pumayag. So, paano natin malalaman sinong tama sa mga to? Pwede bang ang Supreme Court manghimasok? Or sa bawat isang grupo na to, kailangan nilang magsampa ng kaso sa Supreme Court para malaman kung sino ang tama sa dalawang grupo na to? Sa ating konstitusyon po, ang pag-decide na mga ganitong legal question ay ang ating Supreme Court. Pero hindi sila pwedeng mag-decide until merong ipasa na kaso sa kanila. Pero yun nga ang sinasabi ni Senator Aaron Peter Cayetano. Kapag nagpasa tayo ng kaso, ang mangyayari, patatagalin lang nila at in the meantime sila yung uupo. Manindigan na lang tayo sa ating posisyon at pabayaan mo yung supporter kung may enforce nila yung kanilang usurped powers. Attorney, yung halimbawa, etong si Erwin Tulfo pinakontempt ang 18 Brave Marine. Tapos magkakaroon ulit ng hearing sa panig naman ni Pia Cayetano. At tatanggalin niya yung contempt ng hearing ni Tulfo. Pwede kaya mangyari ho yun? Okay, yun po ang nangyayari ngayon. Pareho sila na may sariling paninindigan at contradictory lahat ng mga issuances nila. Ngayon po, nasa taong bayan na magde-decide, in the meantime, kung kanino siya susunod. Yun nga po ang panawagan sa ating Supreme Court na bilisan ninyong mag-decide every time na may controversy na ito. But in any case, kapag ganito po na malabo ang sitwasyon at meron ka namang colored or apparent belief na legal ang iyong ginagawa, may hirapan silang i-prosecute ka na nag-commit ka ng crime. So tuloy-tuloy itong kaguluhan na to, Attorney, kasi walang gusto mag-giveaway eh. Kumbaga, maggagantihan lang sila na maggagantihan. Kung anong ginawa ng iba, nag-walkout yung sa minority before, di ba? Nag-walkout. And then, inindiya naman nitong current majority. So, parang ganun lagi mangyayari. Dapat lang talagang magkatuloy ang kaguluhan. Dahil ang ating mundo ay parating laban yan ng kasamahan at kabutihan. At yung kabutihan, hindi pwedeng mag-giveaway sa kasamaan. Hanggat sila ay nagpupumilit na sila ang masunod, dapat lumaban po tayo sa kanila kung kinakailangan na magkagulo. In that sense, sa pamamagitan ng ating paglaban, yun po ay obligasyon natin at dapat natin gawin yun. Totoo ba, Attorney, na yung ginawang taktika nila Win Gatchalian na pag sarili nilang proklamasyon na bilang Senate President ay binaon na yan sa konstitusyon? Hindi po. Kasi po kapag gumagawa ka ng isang bagay, dapat sang-ayon po sa batas. Sang-ayon sa konstitusyon. Yung standards ng konstitusyon malinaw. Yung standards ng jurisprudence malinaw. Sundin mo lang yun. At kapag hindi mo sinunod yun, edi wala kang legitimacy.